Isa pong magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Pagpasensyahan nyo na po at ginabi na naman po ang inyong nanay Riley sa dami po ng ating mga obligasyon sa buhay mga kapatid. Ngunit salamat pa rin sa Panginoon kasi naipapagpatuloy po natin muli ang pagbabasa ng salita ng Diyos dito po sa ating YouTube channel, ang ating bagong channel, Riley Mix Content. Kaya ngayon po ay magpapasalamat po ako sa Panginoon sa inyong mga buhay na nariyan, na nagsisimula naman po makinig. At ngayon po ay akin na pong sisimulan at salamat sa gabay ng ating Panginoon na nakakapagpatuloy po ako ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay nasa Genesis chapter 25 at ito pong Bible na nakikita nyo po dyan sa screen ay English Tagalog po yan. Nilagay ko lang po yan na background. At meron po akong isang Bible na dito po ako nagbabasa. Ang title po ng Genesis chapter 25, Mga Sumunod ang Lahi ni Abraham. Bukod kay Sarah, naging asawa rin ni Abraham si Keturah. Ang mga anak niya rito ay sina Simram, Joksan, Midan, Madian, Isbak at Sowa. Si Hoksan ang ama ni Seba at Didan. Kay Didan nagmula ang mga Asurim, Litusim at Liumim. Ang mga anak naman ni Madian ay sina Efa, Efer, Enok, Abida at Eldaa. Lahat sila'y buhat kay Keturah. Kay Isaac ay pinamana ni Abraham ang lahat niyang ari-arian, ngunit bago siya namatay, pinagbibigyan na niya ng regalo ang mga anak niya sa ibang asawa at pinapunta sa lupain sa dakong silangan para malayo kay Isaac. Namatay si Abraham. Si Abraham ay nabuhay na 175 na taon lang. Umiksi na po mga kaibigan. Matanda na siya nang mamatay. Inilibing siya ni Isaac at Ismael sa yungib ng Makpela sa silangan ng Mamre sa parang na dating kay Efron, anak ni Sofar na Hetiyo. Ang parang na ito ang binili ni Abraham sa mga Hetiyo at dito sila nalibing ni Sarah. Pagkamatay ni Abraham, patuloy na pinagpala ng Diyos si Isaac. Doon siya tumira sa Beer Lahai Roy. Ang lahi ni Ismael. Ito naman ang lahi ni Ismael, anak ni Abraham kay Agar, ang Ehipsyang alipin ni Sarah. Si Nebayot ang panganay. Sumunod si Kedar, Abdil at Mibsam. Sumunod pa si Misma, Duma at Masa. Pagkatapos ay sina Hadad, Temat, Jitor, Nafis at Sedema. Ito ang 12 anak ni Ismael, bawat isa ay naging pinuno ng kanyang lipi at bawat lipi na nirahan sa kanyang lupain. Namatay si Ismael sa gulang na 137 taon at siya ay inilibing. Ang lahi ni Ismael ay doon tumira sa lupain sa pagitan ng Havilah at Shur sa daang patungo sa Assyria sa silangan ng Ehipto. Nakabukod sila sa ibang lipi ni Abraham. Ipinanganak sina Esau at Jacob. Ito naman ang kasaysayan ni Isaac, ang anak ni Abraham. 40 taon na si Isaac nang mapangasawa niya si Rebeka, anak na dalaga ni Betuel, isang Arameyong taga Mesopotamia. Si Rebeka ay kapatid ni Laban, isa ring Arameyo. Hindi magkaanak si Rebeka, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman niya at si Rebeka ay naglihi. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa'y nagtutulakan na ang dalawa, kaya't nasabi ng ina, kung ngayon pa'y ganito na ang kalagayan, bakit pa ako mabubuhay? At siya ay nanganalangin. Ganito ang tugon ni Yahweh: 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan, larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Mas malakas siyang bata, kaya naman balang araw ang matanda ang alipin nitong bunsong iluluwal. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis ng una at mabalahibo ang
katawan. Kaya't Isaw ang ipinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal, kaya Jacob naman ang tinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon. Ipinagbili ni Isaw ang kanyang karapatan, lumaking malulusog ang mga bata, naging mahusay na mga ngaso si Isaw. At sa kaparangan na halos tumira, si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Isaw, palibhasay kinawiwilihan niyang kanin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso. Samantalang si Jacob naman ang mahal ni Rebecca. Minsan si Jacob ay nagluluto ng pulang buto ng sitaw. Siya namang pagdating ni Isaw mula sa pangangaso, sinabi niya, gutom na ako, bigyan mo ako ng mapulang niluluto mo. Mula nooy tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, oo, iyon ang lahat. Ito kung ibibigay mo sa akin ang karapatan ng pagiging panganay. Payag na ako, wika ni Isaw. Aanhin ko pa ang pagkapanganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Isaw, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Isaw at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Isaw ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos uminom, umalis na agad si Isaw. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan na pagkapanganay. Sa Isaac, sa Gerar at sa Beersheba. Chapter 26. Tulad ng nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon uli ng taggutom sa lupain ng Kanaan, kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Filisteo. Napakita si Yahweh kay Isaac at ang sabi, huwag kang pupunta sa Ehipto. Doon ka tumira sa lupang ituturo ko sa iyo, dito ka muna. Ako isa sa iyo at pagpapalain kita. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupaing ito tulad ng aking pangako sa iyong amang si Abraham. Pararamihin kong gaya ng mga bituin ang iyong lahi at lahat ng lupaing ito'y ibibigay ko sa kanila at hihilingin sa akin ang lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpalain ko tulad ng ginagawa ko sa iyong angkan. Pagpapalain kita dahil kay Abraham pagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Doon nga tumira si Isaac sa Gerar. Kung tinatanong siya ng mga taga-roon tungkol kay Rebecca, sinasabi niyang ito'y kanyang kapatid. Inililihim niyang mag-asawa sila sa takot na siya ay patayin para makuha si Rebecca sapagkat ito'y maganda. Hindi pa sila nagtatagal sa dakong iyon, nadungawan minsan ni Abimelech na sina Isaac at Rebecca ay naglalambingan. Ipinatawag agad ni Abimelech si Isaac at ang wika, tiyak na asawa mo ang babaeng iyon, hindi ba? Bakit ang sabi mo'y kapatid mo? Natatakot pa ako na baka ako'y patayin kung sabihin kong asawa ko siya. Tugon ni Isaac, bakit mo ito ginawa sa amin? Wika ni Abimelech, kung siya'y ginalaw ng isa sa mga tauhan ko, isinubo mo pa kami sa kapahamakan. At sinabi ni Abimelech sa kanyang nasasakupan, papatayin ang sinumang umapi sa mag-asawang ito. Si Isaac ay nagsaka ng taong iyon at makasanda ang ibayo ang kanyang inani. Pinagpala siya ni Yahweh at patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan. Ano pat siya yumaman, nainggit sa kanya ang mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng lupa at baka, kaya tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito'y nabubuhay pa. Sinabi ni Abimelech, umalis ka na Isaac, ikaw ay makapangyarihan na kaysa amin. Kaya umalis si Isaac at doon tumigil sa kapatagan ng Gerar. Ipinahukay niya uli ang mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Filisteo at ang mga balong iyo'y tinawag ni Isaac na dating tawag dito na kanyang ama. Ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal sa kapatagan, ngunit inangkin ito ng mga taga-Gerar, kaya tinawag niya iyong balon ng away sapagkat sila'y inaway ng mga taga-roon. Nang makahukay uli sila, nakipagtalo na naman sa kanila ang mga taga-Gerar, kaya tinawag naman itong balon ng pagtatalo. Lumayo sila roon at humukay ng ibang balon. Wala nang umangkin nito, kaya tinawag niyang balon ng kalayaan. Uunlad tayo sa lupaing ito, wika niya, pagkat dito tayo binigyan ni Yahweh
ng kalayaan. Umalis si Isaac at nagpunta sa Beersheba ng gabing yaon. Napakita sa kanya si Yahweh at ang sabi, "Ako ang Diyos ng iyong magulang, huwag kang matakot, kita'y sasamahan. Pagpapalain ka at ang iyong angkay pararamihin ko, ito'y alang-alang sa aking alipit lingkod na Abraham." Nagtayo si Isaac ng dambana roon at sinamba si Yahweh. Tumigil sila sa lugar na iyon at humukay uli ng balon ang kanyang mga alipin. Ang kasunduan ni Isaac at ni Abimelech. Dumating si Abimelech buhat sa Gerar kasama si Ahuzat na kanyang tagapayo at si Pikol, puno ng kanyang hukbo. Tinanong siya ni Isaac, "Bakit mo ako dinalaw? Hindi ba't ako'y pinaalis mo na sa iyong bayan?" Ito ang tugon nila, "Naniniwala na kami na ngayon ay sumasa iyo ang Diyos. Nais naming makipagkasundo sa iyo. Ipangako mong di mo kami pipinsalain sapagkat hindi ka naman namin pininsala. Pinakitaan ka namin ng mabuti at di ka ginambala sa iyong pag-alis. Ikaw ngayon ang pinagpapala ni Yahweh." Naghanda si Isaac ng malaking salo-salo at sila ay nagkain at nag-inuman. Kinaumagahan sila'y nagsumpaan na magiging magkaibigan at masayang naghiwalay. Naging matalik na magkaibigan sila mula noon. Nang araw ring iyon, ibinalita ng mga alipin ni Isaac na sila'y nakahukay na ng tubig. Tinawag niyang Seba ang balong iyon, kaya hanggang ngayon ay Beersheba ang tawag sa lungsod na itinayo roon. Nag-asawa ng mga dayuhan si Esau. 40 taon si Esau nang siya'y mag-asawa. Si Judith na anak ng Hitiyong si Biri ang naging asawa niya. Napangasawa rin niya si Basimat, anak naman ni Elon, isa ring Hitiyo. Ang dalawang ito ang naging dahilan ng pamimigati ni Isaac at ni Rebeka. Nakamtan ni Jacob ang pagpapala. Chapter 27. Genesis chapter 27. Si Isaac ay matanda na at halos di na makakita, kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebeka samantalang kinakausap ni Isaac si Esau, kaya't nang umalis ito upang sundin ang bilin ng ama, tinawag niya si Jacob at sinabi, "Narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Esau, ihuli mo ako ng usa at lutuin mo para sa akin. Pagkakain ko babasbasan kita sa harapan ni Yahweh bago ako mamatay. Ganito ang gawin mo, anak, kumuha ka ng 2 kambing na mataba at iluluto ko para sa iyong ama. Ipakain mo sa kanya nang ikaw ang magawaran ng basbas bago siya mamatay." "Ngunit inay," tugon ni Jacob, "mabalahibo si Esau samantalang ako'y hindi. Malalaman ni ama na nililinlang ko siya kapag ako'y kanyang nahipo. Susumpain niya ako sa halip na basbasan." Sumagot ang ina, "Basta sumunod ka, anak, ako na ang bahala. Kumuha ka na ng kambing." Kumuha nga si Jacob at iniluto ng kanyang ina ang putahing gustong-gusto ng kanyang ama. Binihisan ni Rebeka si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na iniingatan niya. Ang mga braso at liig ni Jacob na walang balahiboy binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," wika niya. "Sino ka ba?" tanong ni Jacob. Ako po'y si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narito na po ako, ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kanin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan pagkatapos." Kadali mo naman, saan ka nakahuli nito?" tanong ni Isaac. "Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos," sagot ni Jacob. Nagtanong na muli si Isaac, "Ikaw ba'y talagang si Esau? Lumapit ka nga rito nang malaman ko kung ikaw nga." Lumapit naman si Jacob at siya'y hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau. Pabulong na wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Esau.
Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, ikaw nga ba si Esau? Ako nga po, tugon ni Jacob, kaya't sinabi ni Isaac, kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita. Iniabot nga ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. Halika anak at hagkan mo ako, sabi ng ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya ay binasbasan. Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ay samyo ng kabukirang si Yahweh ang nagbasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamog buhat sa itaas, nang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at alak na masasarap. Bayaan ang mga bansay paalipin at gumalang. Kilanlin kang Panginoon ng lahat mong mga angkan. Gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang. Sila namang sumusumpa sa iyo ay sumpain din. Ngunit yaong nagpapala sa iyo ay pagpapalain. Matapos igawad ni Isaac ang kanyang basbas, umalis si Jacob. Siya namang pagdating ni Esau na may dalang usa, niluto niya ito ng masarap at dinala sa ama. Sinabi niya, maupo kayo ama at kanin ninyo ang dala kong pagkain upang ako'y inyong mabasbasan. Sino ka ba? Tanong ni Isaac. Si Esau po, ang inyong panganay. Tugon naman niya. Nanginig ang buong katawan ni Isaac, wika niya, kung gayoy, sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain? Katatapos ko lang kumain, ang ikay dumating, binindisyonan ko siya at tataglayin niya iyon magpakailanman. Humagulgol ng iyak si Esau nang marinig ito at nagsumamo. Bindisyonan din ninyo ako ama. Ngunit sinabi ni Isaac, nilinlang ako ng iyong kapatid, kaya nakuha niya ang bindisyon ko para sa iyo. Pangalawa na itong pangaagaw niya sa akin, wika ni Esau. Kaya pala Jacob ang kanyang pangalan, kinuha na niya ang aking karapatan bilang panganay at ngayon inagaw pa rin niya ang aking bendisyon. Wala ba kayong nalalabing bendisyon para sa akin? Wala na akong magagawa, anak, wika ni Isaac. Siya ay Panginoon mo na ngayon. Ginawa ko ng alipin niya ang kanyang mga kamag-anak. Ibinigay ko na sa kanya ang kasaganaan sa pagkain at inumin, kaya wala nang nalalabi para sa iyo. Ngunit patuloy na nagsumamo sa kanyang ama si Esau. Bakit? Isa lang ba ang inyong bendisyon? Idamay na rin ninyo ako, at nagpatuloy siyang nanangis. Sinabi ni Isaac sa kanya, hindi ka magtatamasa nitong yaman ng daigdig, pati hamog sa itaas, magkukulang ang iyong bukid, upang ikaw ay mabuhay, ang patalim ang iyong gamit, ngunit ikaw ay aliping maglilingkod sa kapatid. Para ikaw ay lumaya, kailangan maghimagsik. Namuhi si Esau kay Jacob, pagkat ito ang binasbasan ng kanyang ama, kaya't ganito ang binuo niya sa kanyang isipan. Pagkamatay ng aking ama at ito hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob. Hindi nalingid kay Rebeka ang balak na ito ni Esau, kaya't ipinagbigay alam niya agad kay Jacob. Sinabi niya, anak, binabalak ng iyong kapatid na ikaw ay patayin upang makapaghiganti siya. Umalis kang madali, pumunta ka sa Haran at doon ka muna tumira sa aking kapatid na si Laban. Doon ka muna hanggang hindi naglulubag ang galit ng iyong kapatid. Malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya. Hayaan mo't pababalitaan kita kung maaari ka nang bumalik. Masaklap man sa loob ko ang malayo ka sa akin, lalong di ko matitiis ang kayo'y kapwa tuluyang mawala sa akin. Chapter 28. Genesis chapter 28. Pinapunta ni Isaac si Jacob kay Laban. Sinabi ni Rebeka kay Isaac, hirap na ang loob ko sa manghitiyang ito. Kapag hitiya ring tulad nila ang mapapangasawa ni Jacob, mabuti pang mamatay na ako. Kaya tinawag ni Isaac si Jacob at matapos batiin ay sinabi, huwag kang mag-aasawa ng Kananiya. Pumunta ka sa Mesopotamia, sa bayan ng iyong lulo Betuel. Doon ka pumili ng mapapangasawa sa mga pinsan mo, sa mga anak ng iyong tiyo Laban. Naway pagpalain ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pag-aasawa at magkaroon ng maraming anak upang ikaw ay maging ama ng maraming bansa. Pagpalain ka nawa niya, gayon din ang iyong lahi. Paris nang ginawa niya kay Abraham. Mapapasa iyo nawa ang lugar na ito na iyong tinitirhan, ang lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Pinaalis nga ni
Isaac si Jacob at ito'y nagpunta sa Mesopotamia sa kanyang tiyo Laban na anak ni Betuel na taga-Aram. Si Laban ay kapatid ni Rebeka na ina ni Jacob at Esau. Nag-asawa si Esau ng isa pa. Nalaman ni Esau na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia upang doon mag-asawa. Nalaman din niya na noong binibindisyonan si Jacob ay pinagbawalan itong mag-asawa ng babaeng Kananiya. Sinunod ni Jacob ang kanyang ama't ina at nagpunta nga sa Mesopotamia. Nang mabatid ni Esau na ayaw ng kanyang ama sa babaeng Kananiya, nagpunta siya sa kanyang tiyo Ismael na anak din ng kanyang lolo Abraham. Nag-asawa siya ng isa pa, ang pinsan niyang si Mahalal na kapatid ni Nebayot at anak ni Ismael. Nanaginip si Jacob sa Betel. Umalis nga si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog ng gabing yaon. Siya na naginip, may nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig. Sa pamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Nagising si Jacob at ang sabi, "Hindi ko alam na narito pala si Yahweh, nakapangingilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan." Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inuunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Betel ang lugar na yaon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, "O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakanit pararamtan at makababalik na muli sa bahay ng aking ama. Kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito at iaalay ko sa inyo ang ikapo ng anumang pinagkakaloob ninyo sa akin." Genesis chapter 29. Dumating si Jacob kina Laban. Nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay hanggang sa dumating siya sa lupain ng mga taga-silangan. May nakita siyang isang balon sa kaparangan. Sa paligid nito ay may 3 kawan ng mga tupang nagpapahinga sapagkat doon pinaiinom ang mga ito. Ang balon ay may takip na malaking bato at binuksan lamang ito pag natitipo na ang mga kawan. Matapos painumin ang mga ito, muli nilang tinatakpan ang balon. Tinanong ni Jacob ang mga pastol na naroon, "Taga saan kayo, mga kaibigan?" "Taga Haran," tugon nila. "Kilala ba ninyo si Laban na anak ni Nacor?" tanong niyang muli. "Oo," wika naman nila. "Kumusta siya?" tanong pa niya. "Mabuti," tugon naman nila. Ayon at dumarating si Raquel, ang anak niyang dalaga, kasama niya ang kanyang kawan. "Maaga pa naman," wika ni Jacob. "Bakit hindi ninyo painumin ang inyong mga tupa at dalhin muna sa pastulan bago ikulong?" "Aba, hindi maaari," tugon ng mga pastol. "Ang lahat ng pastol ay kailangang narito bago buksan ang balon, saka pa kami maaring magpainom." Nakikipag-usap pa si Jacob nang dumating si Raquel na abot nga ang kawan ng kanyang ama. Nang makita ni Jacob si Raquel, binuksan niya ang balon at pinainom ang mga tupa. Pagkatapos nilapitan niya ang dalaga at hinagkan, napaiyak siya sa tuwa. Sinabi niya, "Ako'y pamangkin ng iyong ama, anak ng iyong tiya Rebeka." Patakbong umuwi si Raquel at ibinalita ito sa ama.
Sinalubong naman agad ni Laban ang kanyang pamangkin, niyakap niya ito at hinagkan, saka isinama sa kanila. Nang maisalaysay ni Jacob ang lahat, sinabi sa kanya ni Laban, "Tunay na ikaw ay laman ng aking laman at dugo ng aking dugo," at doon na siya tumira. Naglingkod dahil kina Raquel at Leah. Pagkalipas ng 1 buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, "Hindi ngayo't magkakaanak tayo ay pagtrabahuin kita ng walang bayad. Magkano bang dapat kong iupa sa iyo?" Si Laban ay may 2 anak na dalaga. Si Leah ang nakatatanda at si Raquel naman ang mas bata. Mapupungay ang mata ni Leah, ngunit mas maganda si Raquel at balingkinitan pa. Nabighani si Jacob kay Raquel, kaya't ang sabi niya kay Laban, "Paglingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Raquel." Sinabi ni Laban, "Mas gusto ko ngang ikaw ang mapangasawa niya kaysa iba. Sige, dito ka na." 7 taong naglingkod si Jacob upang matamo si Raquel, ngunit iyon ay katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Sinabi ni Jacob kay Laban, "Dumating na po ang panahong dapat kaming makasal ng inyong anak." Naghanda ng malaki si Laban at inanyayahan ang lahat ng taga-roon. Ngunit ng gabing yaon, hindi alam ni Jacob na ang pinasiping sa kanya ay si Leah sa halip na si Raquel. Ibinigay ni Laban kay Leah ang kanyang aliping si Silpha, at kinaumagahan nakita ni Jacob na si Leah ang kanyang kasiping, kaya sinabi niya kay Laban, "Bakit ninyo ito ginawa sa akin? Bakit ninyo ako nilinlang? Naglingkod ako sa inyo para kay Raquel, hindi po ba?" Sumagot si Laban, "Totoo, ngunit hindi kaugalian dito na mauna pang mag-asawa ang nakababatang kapatid. Bayaan mo munang makaraan ang pagdiriwang na ito. Pagkatapos ng 1 linggo, ibibigay ko sa iyo si Raquel kung maglilingkod ka sa akin ng 7 taon." Sumang-ayon naman si Jacob, at nang matapos ang pagdiriwang, ibinigay nga sa kanya ni Laban si Raquel bilang asawa. Ibinigay ni Laban kay Raquel ang alipin niyang si Bilha. Sa wakas, naangkin ni Jacob si Raquel. Mas mahal niya ito kay Leah, at naglingkod pa si Jacob kay Laban ng 7 taon pa. Ang mga anak ni Jacob. Alam ni Yahweh na si Leah ay di gaanong mahal ni Jacob, kaya't niloob niyang magkaanak na ito, samantalang si Raquel ay hindi pa. Lalaki ang unang anak ni Leah. Alam ni Yahweh ang aking suliranin, sabi niya, "Ngayong pihong mamahalin ako ng aking asawa," kaya't Ruben ang ipinangalan niya rito. Nagdalang tao siyang muli, at lalaki naman ang kanyang naging anak. "Kaloob din ito sa akin ni Yahweh," sabi niya, "dahil sa sinabi kong ako'y mamahalin ng aking asawa," kaya tinawag naman niya itong Simeon. Muling nagdalang tao si Leah, at lalaki uli ang naging anak. Sinabi niya, "Lalo akong mamahalin ng aking asawa sapagkat 3 lalaki na ang aming anak," at tinawag niya itong Levi. Nagdalang tao siyang muli, at lalaki na naman ang kanyang anak. Sinabi niya, "Ngayon pupurihin ko si Yahweh," kaya tinawag niya itong Judah. Mula nooy hindi na siya nagkaanak. Genesis chapter 30. Na naghili si Raquel sa kanyang kapatid sapagkat hindi siya magkaanak. Sinabi niya kay Jacob, "Mamamatay ako kapag hindi pa tayo nagkaanak." Ngunit si Jacob at sinabi kay Raquel, "Na sa akin ba iyon? Hindi ko maaring pangunahan ang Diyos. Siya at hindi ako ang pumipigil sa iyo upang hindi ka magkaanak." Kung gayon, sabi ni Raquel, "Sipingan mo ang alipin kong si Bilha upang magkaanak ako sa pamagitan niya." At pinasiping niya kay Jacob ang kanyang aliping si Bilha. Nagdalang tao ito't nanganak ng lalaki. "Sumang-ayon sa akin ang Diyos," wika ni Raquel. "Dininig niya ang aking dalangin at pinagkalooban ako ng anak na lalaki, kaya Dan ang pinangalan niya rito." Muling nagdalang tao si Bilha,
at nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ni Raquel, naging mahigpit ang labanan naming magkapatid, ngunit ako ang nagtagumpay, kaya tinawag niyang Neftali ang bata. Nang hindi na manganak si Leah, ibinigay naman niya kay Jacob si Silpha at nagkaanak ito ng lalaki. Mapalad ako, sabi ni Leah, kaya Gad ang ipapangalan ko sa kanya. Si Silpha ay muling nagdalang tao at nagkaanak ng isa pang lalaki. Sinabi ni Leah, masayang masaya ako, masaya ang itataguri sa akin ng mga babae, kaya tinawag niyang Asir ang bata. Anihan na noon ng trigo, samantalang naglalakad sa kaparangan, si Ruben ay nakasumpong ng bunga ng mandragura at dinala niya ito kay Leah na kanyang ina. Bigyan mo naman ako ng mandragurang dala ng iyong anak, pakiusap ni Raquel kay Leah. Sinagot siya ni Leah, hindi ka pa ba nasisayang kunin ang aking asawa at pati mandragura ng aking anak ay pinagmimithian mo pa? Sinabi ni Raquel, bigyan mo lamang ako ng mandragura, iyon na si Jacob ngayong gabi. Gabi na nang dumating noon si Jacob galing sa kaparangan, sinalubong agad siya uli ni Leah at sinabi, sa aking kasisipi ngayong gabi, si Raquel ay binigyan ko ng mandragurang dala ng aking anak para sa karapatang ito. Nagsipi nga sila ng gabing iyon at dininig ng Diyos ang dalangin ni Leah. Nagdalang tao siya at ito ang panlimang anak nila ni Jacob. Kaya't sinabi ni Leah, ginantimpalaan ako ng Diyos sapagkat ipinagkaloob ko sa aking asawa ang aking alipin at ipinangalan niyang Isakar ang kanyang anak. Muling nagdalang tao si Leah at ito ang pang-anim niyang anak. Napakainam itong kalooban sa akin ng Diyos, sabi niya, pihong lubusan na akong mamahalin ng aking asawa sapagkat 6 na ang aming anak. Ang anak niyang ito'y tinawag naman niyang Sabulon. Di nalauna, nagkaanak naman siya ng babae at ito'y tinawag niyang Dina. Sa wakas, nahabag din ang Diyos kay Raquel at dininig ang kanyang dalangin. Nagdalang tao siya at nagkaanak ng isang lalaki, kaya't sinabi niya, tinubos din ako ng Diyos sa aking kadustaan at niloob na ako'y magkaanak, at tinawag niyang Jose ang kanyang anak. Sana ibigyan ako ni Yahweh ng isa pa, ang wika niya. Ang kasunduan ni Jacob at ni Laban. Nang maipanganak si Jose, sinabi ni Jacob kay Laban, pahintulutan na po ninyo akong makauwi, isasama ko na po ang aking mga asawa at mga anak, marahil po na may sapat na ang aking ipinaglingkod sa inyo dahil sa kanila. Sinabi ni Laban, kung mararapatin mo, ito ang sasabihin ko. Batay sa karanasan ko sa panghuhula, tunay na pinagpala ako ni Yahweh dahil sa iyo. Sabihin mo kung magkano ang dapat kong ibayad sa iyo at babayaran kita, huwag ka lamang umalis. Sumagot si Jacob, alam naman ninyo kung paano ako naglingkod sa inyo at kung paano dumami ang inyong kawan sa aking pangangasiwa. Ang kaunti inyong kabuhayan bago ako dumating ay maunlad na ngayon, sapagkat pinagpala kayo ni Yahweh dahil sa akin, kaya dapat namang iukol ko na ngayon ang aking panahon sa aking sambahayan. Ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo? Tanong ni Laban. Tumugon si Jacob, hindi ko po kailangan ako'y upahan ninyo. Patuloy kong alagaan ang inyong kawan kung sasang-ayon kayo sa isang kondisyon. Pupunta ako sa inyong kawan ngayon din at ibubukod ko ang mga korderong itim, gayon din ang mga bisirong kambing na may tagping puti. Iyon na po ang para sa akin sa darating na panahon. Madali ninyong malalaman kung ako'y tapat sa inyo o hindi tuwing titignan ninyo ang mga hayop na naging upa ninyo sa akin at mayroon kayong makitang hindi itim na kordero o kaya kambing na walang tagpi. Masasabi ninyong ninakaw ko iyon sa inyo. Mabuti, tugon ni Laban. Iyan ang ating gagawin. Ngunit ng araw ring yaon, ibinukod ni Laban ang lahat ng kambing na may tagpi, maging barako o inahin. Gayon din ang mga tupang itim na ito'y aalagaan niya sa kanyang mga anak na lalaki. Iniwan nga niya kay Jacob ang natira sa kawan at silang mag-aamay lumayo ng may 3 araw sa paglalakbay, dala ang alaga nilang kawan. Pumutol si Jacob ng mga sariwang sanga ng isturaki, almendro at platano at binalatan niya ang ibang parte upang magmukhang may batik. Inilagay niya ito sa painuman upang makita ng mga hayop tuwing iinom sa ganoong
pagkakataon nag-aasawahan ang mga hayop na paglilihian ang mga batik-batik na sanga kaya batik-batik ang kanilang bisero. Ibinukod niya ang mga hayop na tagpian at itim sa kawan ni Laban upang ang mga ito ang laging natatanaw ng mga tupang puti habang nanginginain. Sa gayon, parami ng parami ang sarili niyang kawan at ito'y hindi niya ihahalo sa kawan ni Laban. Ang batik-batik na sanga ng kahoy ay inilagay lamang ni Jacob sa painuman kung malulusog na hayop ang nag-aasawahan. Ngunit hindi niya ito ginagawa kung ang mga hayop na nag-aasawa na hindi malulusog. Kaya't malulusog ang kanyang mga hayop samantalang ang kay Laban ay hindi. Anapat yumaman siya, lumaki ang kanyang kawan at dumami ang kanyang alipin, kamilyo at asno. Ayan po ang ating binasa mga kaibigan. Nawa po ay masiyahan po tayong lahat sa kwento o sa mga nangyari dito po sa aklat ng Genesis. At salamat sa Panginoon dahil nasa chapter 30 na po tayo at bukas po ay nasa chapter 31 na po tayo. Maraming salamat sa Diyos sa buhay ninyo mga kaibigan ko. Kahit po bago itong aking channel, nawa po ay makita niyo po ang aking mga video sa bagong channel na ito. Maraming salamat po muli sa inyong lahat at wala po akong ibang dalangin kundi ang hilingin sa Panginoon na tayo po ay patuloy niyang pagpalain, ingatan, gabayan at patnubayan. Ganon din po ang ating mga mahal sa buhay at ang lahat ng ating buong sambahayan. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.